Pasig City Congressman Roman Romulo at Bulacan 1st District Representative Danilo Domingo pumarap sa Independent Commission for Infrastructure ngayong araw. Dalawang mambabatas kapwa humili ng executive session. Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon dismayado sa nadatnang nakatenggang tulay at flood control project sa Siargao, Surigao del Norte. Mga bahay na nakatayo sa drainage system sa isang barangay sa San Juan City ipinagiba ng DPWH at LGU. Mga panukalang batas para amyendahan ang saligang batas dinidinig sa Kamara. Nasa 2,000 special permits para sa mga bus na biyaheng probinsya sa holiday rush, inihahanda na ng LTFRB. At siyam na bihag na tripulante ng MV Eternity Sea palalayain na ng mga Houthi rebel. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, December 3, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Nagpapatuloy ngayong araw ang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kaugnay ng kontrobersyal na flood control projects. Humarap ngayong umaga sa mga kinatawan ng independent body si Pasig City Lone District Representative Roman Romulo. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jed Naresina live. Jed, anong ibinigay na dahilan ni Congressman Romulo sa kahilingan niyang executive session? Ela paliwanag ng Legal Counsel o abogado ni Pasig City Lone District Representative Roman Romulo na kung mala-live stream ang hearing ngayong araw ay maaari itong magamit para siraan ang reputasyon o buhay ng mambabatas. Humarap ngayong araw sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI si Representative Roman Romulo. Ayon sa kongresista, voluntaryo ang kanyang pagpunta sa komisyon upang malinis din ang kanyang pangalan at reputasyon matapos madawit sa kontrobersyal na flood control project at matapos ding magamit sa hindi tama ang inilabas na Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO kung saan kasama ang kanyang pangalan. Sa naturang pagdinig kaninang umaga humiling si Congressman Romulo para sa isang executive session na ipinaliwanag naman ng kanyang abogado. We would like to request for an executive session for today on the ground that the disclosure of the information that will be provided by the good congressman at this point would potentially put the life and safety of an individual, particularly the good congressman's life and safety, in danger. Dagdag pa ng kanyang abogado, ang live streaming ng proceedings ay maaaring gamitin ng publiko upang siraan ang reputasyon ni Representative Romulo. Wala rin aniyang magiging kontrol na sa mga impormasyong lalabas sa pagdinig kapag ito ay naisa publiko na. Bukod pa rito, hinihiling nila na ang executive session upang maiwasan ang posibleng banta sa buhay at kaligtasan ng mambabatas. Ngunit pumayag naman si Congressman Romulo na i-distribute o isa publiko ang sworn statement o ang ipapasa niyang affidavit sa ICI. Samantala, kinumpirma ni ICI Executive Director Attorney Brian Keith Hosaka na naaprubahan ng komisyon ang request ng kongresista kaya pinutol na rin ang kanilang live streaming sa YouTube kanina.
Ella, halos katatapos lang ng pagharap ni Congressman Romulo dito sa tanggapan ng ICI sa Taguig City at inaantabayanan natin ngayon yung pagharap naman ni Bulacan 1st District Representative Danny Domingo at yung isa pa rin sa abangan natin ay kung maaaprobahan ng Independent Commission for Infrastructure yung kahilingan niya na executive session. Ayan muna ang update mula rito sa Taguig City. Balik sa iyo. Maraming salamat, Jed Naresina. Bukas ang presidential son na si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos at ang First Family sa lifestyle check ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Kaugnay na rin ito ng ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ na nagsasabing nakatanggap umano ang distrito ni Congressman Marcos ng 15.8 billion pesos na allocable funds sa Department of Public Works and Highways o DPWH mula 2023 hanggang 2025, pinakamalaki mula sa 252 congressional districts. Ayon kay Yuse Castro, nabasa na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naturang ulat at kumpiyansang masasagot ito ng kanyang anak. Nagpahayag na rin naman aniya ng kahandaan si Congressman Marcos na sumailalim sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Nabasa na po ng Pangulo ang nabanggit na report or pag-uulat ng PCIJ. But as of now, I cannot speak for in behalf of Congressman Sandro Marcos. At sabi naman po niya, siya po ang nagboluntaryo. Kung ano man po ang issue sa kanya, siya mismo ang pupunta sa ICI para maimbestigahan po siya. Bigyan lamang po siya ng date para po magkaroon ng tamang schedule. Nag-issue ang Ombudsman ng 6-month preventive suspension sa 12 mga opisyal ng gobyerno kaugnay ng anomalya sa 289 million pesos na flood control project sa Nawan Oriental, Mindoro. Kabilang dito ang mga matataas na opisyal ng Department of Public Works and Highways at mga miyembro ng Bids and Awards Committee. Ayon sa opisyal na pahayag ni Office of the Ombudsman spokesperson Miko Clavano, ang preventive suspension ay nag-ugat sa administrative case na inihain laban sa kanila. Pinaiimbestigahan ngayon ng Land Transportation Office sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ang pagpapatayo ng kanilang Central Command Center. Ang naturang gusali ay nagkakahalaga ng higit 900 million pesos o katumbas ng halos 1 bilyong piso. Ayon kay LTO Assistant Secretary Marcus Lacanilao, formal na nilang isinumite ang mga dokumento sa komisyon kaugnay ng nasabing gusali. Paliwanag ni ASEC Lacanilao, underutilized o hindi ito gaanong napapakinabangan ng LTO dahil sa kakulangan sa kagamitan. Bukod pa rito, ang umano'y overpayment sa proyekto. Dagdag ng opisyal, nadiskubre nila na ang proyekto ay ginawa ng joint venture contractor, kabilang na ang SunWest Construction and Development Corporation na iniugnay kay dating Ako Bicol Party List Representative na si Zaldico. Yung involved po dito sa project na to, SunWest Corporation at saka LDLA Marketing Trading, Data Center Design Corp, EB Solution Inc. and Trading. Yun po, mga joint venture sila. Yung project started in September 2, 2020. At date of acceptance and turnover was August 5, 2021. Tinanggal na ni Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga ang social media posts nitong pinuna ng House Ethics Committee. 60 araw ang ipinataw na parusa ng Kamara sa kongresista bunsod ng questionable ng post nito sa social media. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz.
24 social media posts ang ipinatatanggal ng House Ethics Committee kay Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga matapos patawan ng 60 araw na suspensyon ng Kamara. Pinuna ang mga content na ito dahil posibleng nagsusulong ng sedition o pag-aaklas laban sa pamahalaan. Itinuturing na malalaswa, magarbo at hindi angkop na pagpapakita ng yaman. Kinumpirma ni Congressman Barzaga na inalis na niya ang mga ito kasunod ng ultimatum ng House Ethics Panel laban sa kanya. Samantala, handa naman ang House Ethics and Privileges Committee na imbestigahan ang mga kongresistang isinasangkot sa maanumalyang flood control projects ng pamahalaan. Ito ang pahayag ni House Committee on Ethics and Privileges Chairperson at 4-piece Party List Representative J.C. Abalos matapos tulig sa inang ilang kongresista ang parusang suspensyon na ipinataw kay Congressman Barzaga. Naninindigan din ng House Panel Chairperson na dumaan sa proseso ang desisyon at binigyan ng pagkakataon ang neophyte lawmaker na ipresenta ang depensa nito bago pa ang kanilang rekomendasyon. Kami po sa Ethics Committee, ang mali po ay mali, malaki man o maliit. Ang mandato po ng Ethics Committee ay sagutin, itry ang mga ethics complaint na sinasampa sa amin. At yan po ang aming ginagawa. Kapag may magpa-file ng complaint sa maski sinong kongresista na may kinalaman sa mga maanumalyang transaksyon pagdating sa infrastruktura or kung ano man, handa po kaming sagutin yan sa Committee on Ethics at gagawin namin yan within 60 session days pursuant to our rules. Sa ngayon, anya, wala pang ethics complaint na inihahain laban sa mga idinadawit sa flood control scandal. Naghahabang lang naman po kami kung ano ang complaint na isasampa sa aming committee, sasagutin po namin yan. Dagdag pa nito, nakamonitor ang House Ethics Committee sa mga isinasagawang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure at Ombudsman. Sa gitna rin ito ng posibilidad na may maghahain ng ethics complaint kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi katanggap-tanggap para kay Vice President Sara Duterte ang 60-day suspension na ipinataw ng House of Representatives kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Sa pahayag ng pangalawang Pangulo, sinabi nito na bahagi ang suspensyon ng sunod-sunod na hakbang upang patahimikin ang mga boses na nagsasabi ng katotohanan. Iginiit din ni VP Sara na ang karapatang magsalita at magtanong ay nakasaad sa saligang batas at hindi ito dapat ituring na banta. Sinabi rin ito na kung ang isang halal ng bayan tulad ni Barzaga ay maaring patahimikin, paano niya ang ordinaryong mamamayan na walang posisyon o kapangyarihan. Sa huli, iginiit ni Duterte ang demokrasya at nanindigan sa karapatan ng bawat Pilipino kasabay ng panawagan sa lahat na huwag matakot at patuloy na magsalita. Nagsumite kahapon ng isang formal na liham ang Alliance of Concerned Teachers Party List sa Independent Commission for Infrastructure upang hilingin ang malalimang investigasyon sa umunay maanumalyang flood control project sa Davao City. Ang detalye sa report ni Jed Naresina. Pinaiimbestigahan ngayon ni Makabayan Lawmaker House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ang umano'y anomalya sa ilang proyekto sa Davao City. Partikular umano itong tumutukoy sa mga flood control project sa Davao River at Matena River. Ayon sa mambabatas, iba't ibang uri ng irregularidad ang kanilang nakita, kabilang na ang double funding at mga proyektong hindi tugma sa orihinal na inaprubahan sa budget. Dagdag pa ni Representative Tino, may ilan ding hindi pa tapos hanggang ngayon kahit natapos na dapat ang mga ito base sa kontrata. Yan, nagpunta tayo rito para ipa-receive ang sulat requesting the ICI to formally investigate yung 4.4 billion pesos worth of flood control contract sa Davao City. No, na tingin natin may mga red flag o may mga posibleng anomalya. That's from 2019 to 2022 involving at least 80 contracts.
Dahil dito binigyang diin ng kongresista na dapat itong maitanong ng komisyon sa pagpunta ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte. Well, dahil lahat or halos lahat ng mga proyekto ay nasa 1st District at dun sa 80, mahigit kumulang kalahati ay mga congressional insertions. Ibig sabihin wala sa NEP pero naipasok sa GAA. So, kailangan kasama sa investigasyon yung role ng kongresista sa distritong yon. And at that time, that was Representative Pulong Duterte. Kasama si Congressman Duterte sa listahan ng mga inaasahang haharap sa pagdinig ng independent body ngayong linggo. Kaugnay nito, wala pang inilalabas na detalye ang ICI kung anong araw idaraos ang nasabing pagdinig at kung humiling ba ang nasabing mambabatas ng isang executive session. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinahayag ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na bukas siya sa anumang investigasyon kaugnay ng 4.4 bilyong pisong halaga ng flood control projects sa lungsod mula 2019 hanggang 2022. Sa isang pahayag sa social media, sinabi ni Congressman Pulong Duterte na mahalagang masuri ang mga proyekto upang maitama ang umano'y maling impormasyong inilalabas ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Giit niya, bagamat siya ang kongresista noong 2019, ang Department of Public Works and Highways o DPWH ang may direktang kontrol sa pagdisenyo, pag-award at pagpapatupad ng naturang mga proyekto. Binigyang diin niyang nagsagawa na ng sariling inspeksyon ang ICI, PNP at NBI sa ilang proyekto sa lungsod. Dagdag pa niya, pabor siya sa investigasyon upang malaman kung saan nagmula ang problema at sino ang tunay na nakinabang sakaling may issue sa double funding, overpricing o unfinished projects. Tiniyak din niyang ilalabas niya ang lahat ng dokumentong hawak niya sa darating na pagdinig ng kumpleto, transparent at walang paligoy-ligoy. Dismayado si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon nang madatnan ang tulay at flood control projects sa Siargao, Surigao del Norte na hindi pa rin natatapos ang konstruksyon. Kahapon, nagtungo sa Siargao ang kalihim ng DPWH kung saan nadatnan nito na hindi pa rin tapos ang tulay sa Maasin at Asinan sa bayan ng Pilar na sinimulan pang gawin noong 2021. At idineklarang completed o tapos na noong 2022. Hindi rin ito nagustuhan nang makitang ginagawa pa lamang ang flood control project sa Barangay Tuburan del Carmen na base sa report ay nasa 95% na ang completion rate. Pero napag-alamang 35% pa lamang ng proyekto ang nagagawa. Kaugnay nito, ipinamamadali na ni Secretary Dizon ang pagtatapos sa mga nasabing proyekto habang iimbestigahan din kung bakit na-delay ang konstruksyon ng mga ito. Nagsagawa ng clearing operation ngayong umaga ang Department of Public Works and Highways at lokal na pamahalaan ng San Juan sa San Venancio Street, Barangay San Perfecto, San Juan City. Isa sa mga pangunahing lugar sa lungsod na kadalasang binabaha sa tuwing malakas ang ulan. Mula sa San Juan City, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, ano yung nakikitang dahilan ng LGU at bakit malimit yung pagbaha dyan sa Barangay San Perfecto? Baradong kanal at istruktura na nakatayo sa drainage system na daanan ng tubig palabas sa San Juan ang ilan sa mga nakikitang dahilan. Ang lugar na ito ay isa sa mga flood-prone area dito sa San Juan. Ayon sa mga residente dito, bahagyang ulan lamang ay binabaha na ang kanilang lugar. Una-una, base po sa aming evaluation, na-determine po namin na yung tahanan at sasagawa po ngayon ng voluntary clearing, ito po
ay isa sa mga dahilan kung bakit hindi ho dumadaloy ang tubig sapagkat naitayo po siya sa drainage system po. Pakitakpan mo yung keypad. Kinausap ng LGU ang 8 pamilyang nakatira sa nasabing istruktura at agad naman silang pumayag ng malamang malapit lamang sa kanilang dating tinitirhan ang paglilipatan sa kanila. Voluntaryo silang lumikas at pansamantala munang mananatili sa staging area ng San Juan kung saan mas maayos at mas maginhawa ang kanilang titirhan habang inihintay ang pabahay ng pamahalaan ng kanilang permanenteng lilipatan. Wala rin silang kailangang alalahaning bayad sa upa sa staging area. Kuryente at tubig lamang ang kanilang sasagutin. Natuklasan din ng DPWH na barado ang mga kanal. Puno ito ng mga bottled water, plastic, styro cups, debris at putik dahilan upang bumagal ang agos ng tubig. Matapos gibain ang istruktura sa gabal at malinisan ang mga kanal, plano ng DPWH at LGU na magtayo ng pumping station upang maibsan ang pagbaha sa lugar. Sabi ng DPWH, kalakip ng clearing operations sa mga drainage at obstruction ay ang disiplina ng bawat isa sa tamang pagtatapon ng basura. Kailangan gawin ito tuloy-tuloy. Hindi ito magagawa ng isang linggo lang. Kailangan ito lilinisin, aayusin, tapos tuloy-tuloy na i-maintain. Kasi, alam mo naman, may magkakaroon tayong waste problem sa Metro Manila na kailangan din ma-address. Hanggang ngayon ay nagpapatuloy yung paghiba doon sa bahay na nakatayo nga dito sa may drainage system. At sabi ng LGU at DPWH, ngayong buwan nakaschedule niya yung bidding doon sa pumping station na itatayo dito. At kung magtutuloy-tuloy yan, Enero na ngayong sa susunod na taon ay masisimulan na yung pumping station na yan. Diyan muna ang latest mula dito sa San Juan City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Inihayag ngayon ni Senator Panfilo Lacson ang tinatayang halaga na nawala para lang sa Ghost Flood Control Projects. Ito ay sa gitna ng investigasyon ng Blue Ribbon katuwang ang Senate Committee on Finance. Mula sa Senado, may report si Asher Cadapan Jr. live. Asher, nasa magkano ang halaga ng nawala sa pamahalaan dahil sa Ghost Flood Control Projects? Ella, tinatayang 180 bilyong piso ang napupunta lang sa mga proyekto kaugnay ng flood control, partikular na itong mga tinaguriang ghost projects. Ayon kay Senador Panfilo Lacson, chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, nakarating sila sa pagtatansya na ito. Katuwang si Senador Sherwin Gatchalian, chairperson ng Senate Committee on Finance. Ito ay sa gitna ng pag-iimbestiga ng Blue Ribbon sa mga anomalya sa flood control projects ng gobyerno. Habang natutuklasan naman ng Finance Committee ang mga datos ng alokasyon sa taunang budget para sa mga proyekto. Paliwanag ni Senador Ping, nasa 30,000 ang bilang ng mga flood control projects simula pa noong 2016. Batay sa mahigit kumulang 10,000 proyekto ay 600 ang natukoy na ghost o umiiral na proyekto. Sa taya nila Senador Gatchalian, nasa 180 billion pesos mahigit ang nawawala kung magpapatuloy ang trend na 6% ng mga proyekto na ghost projects. Binigyan din ng Blue Ribbon Chair na hindi pa kasama sa halagang ito ang mga nawala sa mga substandard na proyekto. Nilinaw naman ni Lacson na maliit lang na numero ang ungkat at natalakay sa Blue Ribbon kumpara sa kabuuang bilang ng mga posibleng ghost projects. Nauna nang inilahad ng Senado
o ng senador na ang korupsyon sa likod ng mga ghost at substandard flood control projects sa kanyang mga privilege speech noong Agosto at Setyembre. Dagdag pa ni Lacson, nakababahala din na katiting lang ang 110 million pesos na ibinalik di umano noong nakaraang linggo ni Henry Alcantara, ang dating district engineer ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ito ay kahit magbabalik pa niya siya ng karagdagang 200 million sa mga darating na linggo. Ella, sinabi rin ni Senadora Ping Lacson na kung mayroon silang o makatatanggap sila ng mga bagong impormasyon ay handang tumulong ang Blue Ribbon sa pagsasampa ng kaso laban sa mga sangkot dito ng mga kaukulang ahensya ng pamahalaan. Kabilang na dyan ang Independent Commission for Infrastructure, Department of Justice at Office of the Ombudsman. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Manatili po kayong nakatutok sa UNTV. Magbabalik ang C-News. Nagbabalik ang C-News. Muling kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang halaga ng mga barangay sa mga ipinatutupad na programa ng national government. Ayon sa Pangulo, pinatunayan na ito ng ilang barangay dahil sa husay ng kanilang pamamahala. Mula sa Malacanang, may report si Nel Maribuhok live. Nel, ano naman yung dapat asahan na suporta ng national government sa mga barangay? Yes, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang suporta sa mga barangay sa pagpapatupad ng kanilang mga programa. Kanina pinangunahan ni Pangulong Marcos ang paggagawad ng parangal sa 10 outstanding barangay initiatives sa 2025 Galing Po Award Ceremony sa Malacanang. Kinilala ng Pangulo ang halaga ng mga barangay sa pagpapatupad ng mga programa ng national government, maging ang mga inisyatibo ng mga barangay na nakatulong na malaki sa komunidad. Mula sa Kariton na tumutulong sa conflict resolution sa Barangay Poblacion, South Cot, hanggang sa muling pagsilang ng Tripa de Gallina ng pangunguna ng Barangay San Isidro sa Makati. Sa Sign Language Training, Barangay Tagas, Tabaco City. Iba-iba man ang programa, iisa ang hatid na mensahe. Kapag tinutugunan natin ang pangangailangan ng tao, nagdudulot ito ng magandang pagbabago. Ayon sa Pangulo, iba-iba man ang programa, iisa ang mensahe na kapag tinutugunan ang pangangailangan ng tao, nagdudulot ito ng magandang pagbabago. Apela ni PBBM, gayahin ang naging tagumpay ng mga inisyatibo ng mga barangay sa pangkalahatan. Umaasa si Pangulong Marcos na ipagpapatuloy ng barangay officials ang kanilang malasakit at serbisyo sa mga komunidad. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Maribuho. Nagsimula na ang pagdinig ng House Committee on Constitutional Amendments sa mga panukalang batas na layong amyendahan ang saligang batas. Kabilang na rito ang proposed legislative measures para amyendahan ang probisyon sa national territory, economy, education at iba pa. Mula sa House of Representatives, ang detalye alamin natin kay Rosalie Coz live. Rosalie, suportado ba ng mga sektor ang mga isinusulong na panukalang batas upang amyendahan ang konstitusyon? Nagpahayag ng suporta, Ella, yung mga kinatawan ng ilang grupo sa pribadong sektor ng ekonomiya sa panukalang batas para amyendahan ang probisyon sa ekonomiya. Yan ang tugon nila ng tanwin sa kanilang posisyon sa panukalang batas para amyendahan ang specific economic provisions ng 1987 Constitution. Partikular na yung pagluluwag ng probisyon para makahikayat ng mas iba yung partisipasyon sa foreign investors sa ilang industriya ng bansa. Suportado rin ito ng Department of
of Economy, Planning and Development o DepDev. Nagsimula na nga magsagawa ng pagdinig ang House Committee on Constitutional Amendments kaugnay ng mga inihain na panukalang batas sa charter change. Bukod sa pag-amyenda sa mga partikular na probisyon, ay may mga panukala ring inihain para naman sa pagsusulong ng Constitutional Convention o CONCON para sa charter change. Isang mode ito ng pag-amyenda sa Ligang Batas kung saan inihahalal yung mga kinatawang magbabago ng saligang batas. Samantala, punto naman ni Attorney Paulo Tamase, Associate Dean sa University of the Philippines College of Law, anuman ang paraang isasagawa sa pag-amyenda sa Philippine Constitution, kailangang buksan sa publiko ang proseso. Sa gitna pa rin ito, nagpapatuloy na kontrobersya sa katiwalian sa flood control projects ng pamahalaan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Tiniyak ng ilang senador na hindi mangyayari ang reenacted budget. Ito ay sa gitna ng pagpapasa ng Kongreso ng panukalang 2026 National Budget. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Bigo ilang senador na maisagawa ang pagpapasa sa second reading ng 2026 General Appropriations Bill o GAB kahapon. Ito ay dahil sa dami ng mga isyong tinatalakay at nangangailangan ng paglilinaw sa period of amendments para sa panukalang pondo. Sa gitna ito ng very tight o gahol na schedule ng pagpapasa ng 2026 budget na naunang inihayag ni Senate Finance Committee Chairperson Sherwin Gatchalian. Bunsod nito, nangangamba rin ang senador sa pagpapatupad ng reenacted budget. Ngunit ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, hindi nila ito papayagan. So malabo yung reenacted budget. Saka hindi kami papayag. So sa Friday, unless bumagyo ng malakas na hindi kami makapag-bycam. No reenacted budget rin ang posisyon ni Senate President Vicente Soto III. Okay na, sabi mo sige tayo mo eh. Kaya pa sa to. Tutol rin si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa muling pagpapatupad ng 2025 budget. I hope not kasi nga masama yung 2025 budget. Diba? Ordinarily, if we cannot pass a good budget, ilaban na natin kung reenacted. But given not only the stigma, but also yung sa flood control, and then also etong unprogrammed, medyo kailangan talagang himayin. This is another animal. Until we figure this out, may magiging lamat pa rin tong budget na to. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Opisyal nang naisama sa serbisyo ng Philippine Navy ang pinakabagong barko nito na FFG-07 BRP Diego Silang, isang advanced guided missile frigate. Kahapon, isinagawa ang commissioning ng barko sa Naval Operating Base ng Navy sa Subic, Zambales. Dumating sa bansa ang BRP Diego Silang noong Setyembre at ito ang pangalawa sa Malvar class na mga barko ng Pilipinas. Taglay ng BRP Diego Silang ang kakayahan sa anti-air warfare, anti-surface operations, anti-submarine warfare, at maritime patrol and surveillance na malaking tulong sa patuloy na pagbabantay sa malawak na karagatan ng bansa. 10 mga bagong barko pa ang inaasahan darating ng sandatahang lakas sa ilalim ng AFP Modernization Program sa mga susunod na taon. Kabilang dito ang 6 na offshore patrol vessel at 2 pang frigates na pawang gawa sa South Korea at 2 landing docks na gawa naman sa Indonesia. This will add to the capital ships of the Philippine Navy that is capable of patrolling all the way up to our EEZ and even beyond. It will be the most modern warship that we will have. Binigyang pugay ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa pangunguna ni Chief of Staff General Romeo Browner Jr. si Captain Jerome Hacuba. Si Captain Hacuba ang sundalong nabulag dahil sa pagsabog ng improvised explosive device noong 2016 sa isang combat operation sa Datu Salibo, Maguindanao. Kahapon,
Personal na binisita ni General Browner si Captain Hakuba na nakatakda ring ma-promote sa ranggong major at may assign sa adaptive duties. Bukod dito, inumpisahan na rin ng Department of National Defense ang pag-review sa complete disability discharge na layong bigyang proteksyon ang mga sundalo na nasugatan o naging disabled dahil sa kanilang pagganap ng kanilang tungkulin para sa bayan. Nananatiling mataas ang moral ng mga tauhan ng pambansang pulisya sa gitna ng agresibong internal cleansing. Ito ay bunsod na rin ang pagkakadawit ng mga pulis sa sunod-sunod na katiwalian. Mula sa Camp Crame, may report si Leia Ilagan, live. Yes, Leia, magandang tanghali sa iyo. Magandang tanghali sa iyo, Ella. Mataas pa rin nga ang moral ng hanay ng Philippine National Police sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant General Jose Melesio Nartates Jr. Kasabayan ng ipinatutupad na agresibong reforma kabilang na ang internal cleansing. Ito ang binigyang diin ni General Nartates matapos kasuhan ang 6 na pulis mula sa Criminal Investigation and Detection Group dahil sa umano'y pagnanakaw ng 13 milyong piso mula sa cash evidence na nakolekta sa isang raid noong nakaraang taon. Sinabi ni General Nartates ang mabilis na aksyon ng PNP sa insidente ay patunay na patuloy na nagbabago ang organisasyon at pinangangalagaan ang mataas na pamantayan sa disiplina, integridad at profesionalismo. Sa kanyang talumpati ng maupo bilang pinuno ng PNP, nangako si General Nartates na paiigtingin pa niya ang pagbabantay sa mga tiwaling pulis bilang bahagi ng pagsisikap na muling maibalik ang tiwala at kumpiyansa ng sambayan ng Pilipino. Nangako rin siyang magiging mabilis sa pagkilala sa mga pulis na mahusay ang performance, ngunit mahigpit naman laban sa mga sumisira sa imahe ng organisasyon. Sa kabuuan, Ella, nasa 1,339 administrative cases na kinasasangkutan ng 2,308 na personnel ang naresolba ni General Nartates sa unang 72 araw bilang hepe ng PNP. Sa naturang bilang 428 na personnel naman ang na-dismiss, 71 ang na-demote, 448 ang nasuspinde, habang ang iba naman ay nakatanggap ng iba't ibang administrative penalty. Ella? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Personal na binisita ni na Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac at Overseas Workers Welfare Administration Administrator Patricia Yvonne Kaunan ang overseas Filipino worker na si Redora Alcaraz sa Hong Kong. Si Alcaraz ang Filipina domestic worker na itinuturing na bayani matapos niyang iligtas ang 3 buwang gulang na sanggol sa nangyaring sunog sa Taipo District. Ayon sa OWA, sa patuloy na gamutan, unti-unti nang nakikitaan si Redora ng pagbuti ng kondisyon. Palalayain na ng mga rebeldeng Houthi ang 9 na Pilipinong tripulante na binihag mula sa lumubog na MV Eternity Sea nitong nakaraang Hulyo. Sa pahayag na inilabas ng Department of Foreign Affairs, nakatanggap sila ng impormasyon mula sa mga otoridad ng Sultanate of Oman na palalayain na ang mga ito at ililipat mula Sanaa, Yemen, patungong Muscat, Oman. Nag-aanda naman ang Philippine Embassy at Migrant Workers Office sa Muscat para sa ligtas at agarang pagpapauwi sa mga ito. Samantala, nagpaabot naman ang Pilipinas ng taus-pusong pasasalamat sa Sultanato ng Bansang Oman. Formal nang muling pumasok ang Office of the Solicitor General o OSG sa kaso kaugnay ng petition for certiorari ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Ronald De La Rosa laban sa umano'y iligal ng pag-aresto at paglipat kay Duterte sa International Criminal Court o ICC noong March 2025. Sa manifestation na inihain ng OSG, hiniling nito sa Korte Suprema na kilalaning muli ang kanilang appearance bilang counsel ng lahat ng respondent sa kaso.
Tinukoy ng OSG na muli nitong kakatawanin ang lahat ng respondent matapos ang nauna nitong pag-recuse sa ilalim ni dating Solicitor General Menardo Guevara dahil sa paninindigang walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Mariin namang tinutulan ng petitioner na si Attorney Israelito Torion ang muling pagpasok ng OSG at iginiit na taliwas ito sa nauna nitong posisyon, hindi ito maaring kumatawan sa kaso. Sa kabila nito, nanindigan ang bagong Solgen na si Darlene Berabe na tungkulin ng OSG na katawanin ang Republika lalo na sa mga mahalagang kaso. Nasa mahigit 2,000 tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang ipakakalat para sa inaasahang holiday rush ngayong buwan. Samantala, nagsagawa naman ng simulation exercise ang LRT Line 2 Management upang maihanda ang pamunuan ng linya ng tren sa mga insidente na posibleng mangyari ngayong may inaasahang pagdagsa ng mga pasahero. Narito ang report ni Benedict Samson. Pinaghahandaan na ng Metropolitan Manila Development Authority ang inaasahang pagbigat ng trapiko dahil sa holiday rush. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Romando Artes, kaugnay ng holiday rush, nasa 2,500 MMDA personnel ang ipakakalat, lalo na sa mga lugar na may inaasahang influx ng mga tao tulad ng mga mall. Some of them, we extended yung kanilang duty hanggang 12 o'clock. Kung yung matatandaan, hanggang 10 o'clock lang talaga yung duty ng ating mga enforcers. Pero ngayon pong December, i-extend po natin yan hanggang alas 12 dahil nga po unang-una yung pong extended mall hours para po may mag-assiste sa traffic, lalong-lalo na po pag-uwian ng mga galing sa malls. Para hindi mag-abot-abot ang mga sasakyan sa kalye ay in-extend ang mall hours po natin. Of course, bottom line, alam nyo yung disiplina sa kalye, malaking bagay yan sapagkat pag hindi po tayo disiplinado, nagiging dahilan yan ng traffic. Ayon pa kay MMDA Chairman Artes, hinihikayat din niya ang publiko na mag-commute upang makaiwas na maipit sa mabigat na trapiko. Planuhin mabuti yung atin pong pagbiyahe, kung pwede po mag-LRT, MRT at magtangkilit ng bus carousel para po mas konbinyente yung biyahe dahil ito pong bus carousel natin at ito pong MRT, wala pong traffic yan, tsaka yung ating mga LRTs. Dagdag pa ng MMDA, patuloy din ang gagawin nilang road clearing operation sa mga itinalagang mabuhay lanes. Samantala, nagsagawa naman ng simulation exercise ang LRT Line 2 Management bilang paghahanda na rin sa holiday rush. Kabilang sa inihanda ng LRT 2 ay ang emergency response, performing ng CPR at paggamit ng AED na nakalagay na sa lahat ng istasyon ng naturang linya ng tren. Now, on the training ng personnel, lahat ng nurses namin, meron, train yung mga yan. Some of our station personnel na train din sila, mga 451 ang total. Yung mga train operator natin, train din sila. Yung mga guards na nasa loob ng tren, yung mga guards sa platform, train din sila. Meron kaming standing procedure. Lahat ng hospital along the line, identified namin. Meron kaming standing coordination with them. So, ibig sabihin, if we bring passengers doon na kailangang hospitalize, alam na nila yun, automatic na nasasakutin na namin yun. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinaghahandaan na ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang inaasahang pagdagsa ng mga biyahero sa mga susunod na linggo para sa darating na holiday rush. At para masiguro na masasapatan ang pangangailangan ng mga pasahero, inihahanda na ng LTFRB ang special permits para sa mga bus na bibiyahe patungong probinsya. Mula sa Quezon City, nagbabalik si Benedict Samson live. Benedict, gaano karaming special permit yung ilalabas ng LTFRB para sa holiday rush? Magandang tanghali aga, ayon kay LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II ay nasa 2,000 na special permits ang ilalabas nila para sa mga bus na bibiyahe patungong probinsya. Paugnay nga nitong holiday rush.
Inuunti-unti na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pag-i-issue ng special permit para sa mga bus. Entering Metro Manila and outwards, no? Yun ang pinag-aaralan natin ngayon. Dahan-dahan nag-i-issue na tayo, but that should hit around 2,000 level. This is more, mas marami po dito ngayon kaysa nung nakaraan. Mabuti na yung sobra, wag lang kulang. Ayon pa sa LTFRB Chairman, nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga bus company para sa ilalaan na dami ng bus na bebiyahe patungo sa mga probinsya. So we're trying to help them out para malagay nila yung bus dun sa mga expected na i-increase yung demand. Gaya ng Manila Baguio, sigurado na yan. So tumutulong kami sa kanya. We're opening up opportunities, i-liberalize yung policy para mapalipat nila yung ibang bus nila na galing sa mga rota na hindi kasing gamit dito sa mga high demand. Aga sinabi pa nga ni Atty. Mendoza na sa pamamagitan nitong pagtukoy sa mga pupunoang linya ay may iwasan dito yung mga magkakaroon ng antala o stranded sa biyahe ng mga pasahero. At yan muna ang ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Nagbabala sa publiko ang Department of Transportation at Land Transportation Office hinggil sa paglaganap ng mga text at online scam ngayong holiday season. Ayon sa ahensya, karaniwan nang dumarami ang mga kaso ng panloloko kapag ganitong bare months, kung saan may ilang mga motorista rin ang nabibiktima. Isa na sa mga halimbawa nito ang anilay unsettled violation, kung saan naniningil ng pera ng sinasabing kailangang bayaran upang hindi masuspinde ang lisensya o mailagay sa alarm block ang isang motorista. Payo ng mga otoridad sa publiko, maging maingat at mapanuri at huwag basta magtitiwala sa mga natatanggap na text messages o mga nababasa sa online. Bagaman bumababa na ang mga kaso ng iligal na pangingisda sa isla ng Masbate, batay sa monitoring ng Masbate Maritime Police, nais pa ring paigtingin ng mga otoridad ang laban kontra illegal fishing upang tuluyan ng matapos ang matagal ng problema sa Masbate. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia Live. Jerry, anong mga paraan yung gagawin ng mga otoridad para matigil na yung illegal fishing sa isla ng Masbate? Yes, mas patitibayin pa ng Philippine Maritime Police ang pagpagugnayan sa mga tinatawag ng suspended forces at pagbibigay ng sapat na kaalaman sa paggamit ng mga pinagbabawal, lalo na ang dinamita o pagpasabog sa karagatan sakop ng isla. Kasabay dito ang pagpapatrolya sa kapuluan ng isla ng Masbate. Pati sila ng Masbate Maritime Police, buwaba na ang bilang ng mga insidente ng illegal na pangisda sa lalawin ng Masbate ngayong taong 2025 kumpara noong 2024. Ayon sa ulat, nasa 30,000 ang tinatayang halaga ng mga nakumpisang dinamita na ginagamit sa illegal fishing noong 2024. Kasama rin ang 375 kilo ng iba't ibang uri ng isda. Sa kabuang 30 anti-illegal fishing operations, 133 individual ang naaresto at 46 na kaso ang naisampa sa korte at sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Samantala, ngayong 2025, umabot lamang sa 8,500 pesos ang halagang nasabat na dinamita. 695 kilo ng isda ang nakumpiska, 26 na kaso ang naisampa at 135 individual ang naaresto ng pulisya. Sa totoo lang, itong Masbate kasi, ang pinaka-primary resources talaga ng Masbate is fishing. So, yun talaga ang niyan, pangingisda kasi napapalibutan kasi po tayo ng dagat. Kailangan po natin paigtingin o kaya magbigay po tayo ng payo sa mga ating coastal areas na kung may mga report po sila na gumagamit po ng illegal na pangingisda, pwede po nilang i-report sa malapit na police station maliban po sa amin sa pagbantay dagat at nang sa gawin magkaroon ng operasyon. Aga bunsod dito upang tuloy na mapigil ang illegal na aktibidad sa pangisda sa isla, mas palalaksin pa ng mga otoridad ang bakalya pagkatagawa ng anti-illegal fishing operation
sa mga coastal area ng buong probinsya. Pinalalawig din ang pakipag-ugnayan sa mga iba't ibang security forces gaya ng Philippine Coast Guard, Bantay Dagat at mga barangay officials sa mga komunidad sa paibayan ng isla upang maging mas mabilis at epektibo ang pagresponde. Bukod dito, magsasagawa rin ang Masbate Maritime Police ng information dissemination gaya ng mga paggamit ng social media platform upang makapagbigay ng tamang kaalaman sa mga mamamayan at maiwasan ang patuloy paglaganap ng illegal na pangingisda. Sa amin, ang pagtukoy niya sa paggamit ng dinamita, una bine-verify namin sa DTI kung talagang verified siya na rehistro ng bebenta po ng abono. So doon pa lang inaano po namin bine-verify. And then, yun nga, yung sabi ko kanina na kami po ay nagbe-verify, nagbabalidate kung yung taong yun, kaya nagtatanong kami sa mga coastal areas, sa aming mga informant na sila po ay gumagamit ng dinamita. Bagamat limitado ang kanilang resources at mga tauhan, may mga personahe naman na nagpapaabot ng mga impormasyon na ikatatakip ng mga nagsasagawa ng illegal na aktibidad. Balita mula sa Masbate, balik kayo, Aga. Maraming salamat, Jerry Galicia. Mas pinaigting pa ng Bureau of Fire Protection at ng Philippine National Police ang kampanya sa no smoking at no testing policy sa lahat ng mga tindahan ng paputok sa Bukawi, Bulacan. Layo nito na maiwasan na sumiklab ang anumang sunog na maaaring maging banta sa kaligtasan ng lahat. Mula sa Bukawi, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, paano pa mas pinaiigting ng mga otoridad ang pagpapatupad ng no smoking at no testing policy sa mga tindahan ng paputok, partikular na sa Bukawi, Bulacan? Ella, sa ngayon nga ay katatapos lang ng isinagawang aktibidad o pagpupulong ng iba't ibang mga sangay ng gobyerno at ahensya ng pamahalaan na partikular na pinag-usapan dito yung pagpapaigting ng no testing at smoking policy dito sa mga tindahan ng paputok, lalo na mayroong mga gumagamit nasa 15 meters dapat ang layo nito ang agwat doon sa mga mamimili. Bilang pag-aanda sa nalalapit na holiday season at pagpapalit ng taon, nagsama-sama ngayong araw ang Bulacan PNP, DTI, BFP, LGUs at dealer at manufacturer ng firecrackers sa bayan ng Bukawi, Bulacan. Layo nito na mas paigtingin ang ligtas na paputok at ligtas na bayan sa Bukawi, Bulacan. Pangunahing tinalakay ng PNP at PNP ang no smoking at testing policy sa mga tindahan ng paputok para makaiwas sa disgrasya at sunog. Samantala, may kaukulang parusa ang PNP sa sino mang mahuhuling lalabag sa no smoking at testing policy. Para po sa mga nagtitinda, okay, mahigpit nating ipinapatupad yung mga regulations like dapat meron silang fire extinguisher na nakaantabay dun sa paputukan, yung bucket of water, and then yung sand na dapat meron silang mga buhangin. Bawal din pong manigarilyo within 15 meters mula dun sa mismong tindahan ng paputok. Nagbabala naman ang PNP na bawal bumili ng mga illegal na paputok, lalo na ang mga imported na bawal na paputok na wala namang permit sa PNP. They have to abide with the provision, with their license, with the provisions pertaining to their permits. Kasi po, kompleto na po, nakasaad na po doon yung rules and regulation. Gagawin na lang po nila is sumunod po sa tamang paraan. And we discourage them from, of course, yung magkakaroon sila ng mga activities like yung pagkakaroon ng mga pagbebenta ng mga illegal na paputok. Yung mga imported na yan, total ban po tayo dyan. Samantala, maigpit na pinagbabawal ng PNP na magbenta ang mga dealer sa mga minor. At ayun nga, ang isa sa mga ginagawa rin ngayon ay kanina nakita namin na marami ng mga karatula na nakalagay na no testing at no smoking sa lahat ng mga tindahan ng paputok na nakalagay sa kanilang mga tindahan. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Bukawi, Bulacan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nestor Torres.
Matapos ang halos 5 oras na usapan sa pagitan ng mga kinatawan ng US at Russia, walang naabot na kasunduan ang dalawang bansa kaugnay ng kontrol sa teritoryo ng Ukraine. Ayon kay Kremlin aide Yuri Ushakov, bagamat walang kompromiso, may ilan namang mungkahi ang US na maaari pang pag-usapan. Kinundi na naman ni Russian leader Vladimir Putin ang peace proposal ng Europe at Ukraine at iginiit na hindi katanggap-tanggap ang anumang alok na magpapahina sa posisyon ng Russia. Sa kabila nito, muli ring nanindigan ang Kyiv na ang anumang pagbibigay ng teritoryo ay mangangahulugan ng kanilang pagsuko at hindi kailanman magiging opsyon para sa Ukraine. Hindi nagustuhan ng US pop star na si Sabrina Carpenter ang paggamit ng White House sa kanyang 2024 hit song na Juno. Matapos itong gamitin sa isang social media video na nagpakita ng ICE agents na nag-aaresto ng mga tao. Tinawag ni Carpenter ang video na evil and disgusting at hindi dapat gamitin ang kanyang musika para sa inhumane agenda ng administrasyon. Tumugon ang White House sa pamamagitan ng tagapagsalita nitong si Abigail Jackson. Iginiit ang kanilang polisiya laban sa dangerous criminal illegal immigrants at hindi nila ipagpapaliban ang kanilang kampanya. Ang insidente ay bahagi ng mas malawak na pagtutol ng maraming musicians kabilang sina Adele, Celine Dion at The Rolling Stones sa paggamit ng kanilang musika ni Pangulong Donald Trump sa social media. Pasado na sa Chilean Parliament ang batas na nagbabawal sa paggamit ng smartphones ng mga mag-aaral sa loob ng paaralan sa layong protektahan ang mental at pisikal na kalusugan ng mga kabataan. Ayon sa batas, maaari lamang gamitin ang smartphones kung may espesyal na pangangailangan sa edukasyon, emergency o kondisyong medikal na nangangailangan ng monitoring. Sinabi ng mga mambabatas na ang pagbabawal ay makatutulong sa konsentrasyon, academic performance, community life at emosyonal na kalusugan ng mga estudyante. Makikibahagi na rin ang Chile sa mga bansang tulad ng Brazil, Finland, South Korea, Italy at France na nagpatupad ng katulad na regulasyon sa mga paaralan. Humakot ng parangal sa katatapos na Anak TV Awards sa mga programa ng UNTV. Kinilala rin bilang Makabata Stars sa taong ito si Kuya Daniel Razon kasama ang iba pang hosts ng UNTV. Narito ang report ni Rosalie Coz. Mas malakas na kampanya upang makagawa ng maraming palabas na makatutulong sa paghubog ng mabuting kamalayan sa mga bata at maghatid ng magandang impluwensya sa kanila. Ito ang nais ipahayag ng Anak TV sa pagbibigay ng Anak TV Seal sa iba't ibang programang pantelebisyon at maging sa mga makabagong platform o social media. Katunayan nito, umabot sa 140 TV shows at 7 online programs ang pinarangalan sa Anak TV Awards, kabilang na ang mga programa ng UNTV. 17 programa ng istasyon ang nasertipikahang makabata, gaya ng mga news program na Ito ang Balita at Ito ang Balita Weekend, ang UNTV C News at ang mga programang Good Morning Kuya, KNC Show, Doctors on TV, Manibela at iba pa. Maraming salamat po sa pagkilalang ito. Ang pagkilalang ito po ay magbibigay ng inspirasyon sa amin para isulong ang karapatang pambata. Samantala, kinilala naman bilang Anak TV Makabata Stars sina Joshua Junicio at Ira Mariano, habang si Kuya Daniel at Ate Arlene ay kasamang itinanghal na Net Makabata Stars bilang mabubuting ehemplo sa mga kabataan. Pero specifically for Good Morning Kuya, pinagpapasalamat po namin ito sa Diyos dahil kumbaga it proves na lahat po ng mga content natin, lahat ng pinaghihirapan natin gawin araw-araw sa ating programa ay na-appreciate ng Anak TV at kumbaga nabigyan tayo ng seal na patunay na ito ay mabuti, makabata at beneficial para sa kanila.
and to be recognized po by Anak TV na child-friendly po yung pinopromote po ng mga content at child-sensitive. Masaya po kami dahil tayo po bilang nasa public service po tayo, kumbaga iniisip po natin palagi yung welfare din ng mga tao. So yung pag-ibig po natin sa kapwa, nare-recognize din po. Hinikayat naman ni Anak TV President Elvira Yapgo ang mga media network at content creators na makapag-produce pa ng mas maraming child-sensitive at child-friendly na mga programa na makapagpapadama sa mga kabataan ng kanilang halaga at kakayahan. Ito ay kahit pa sa gitna ng maraming hindi magandang panoorin sa ating panahon. So we need to save the next generation. Ito po yung mga anak ninyo, 17 years old and below. With them, I see hope. It's you, media, who can make a change. It's you, mga makabata star, mga network, who can make a change. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muli, maraming salamat po sa Anak TV na ibinigay niyo pong muli sa amin ang Anak TV Award sa tiwala na binibigay niyo sa amin at patuloy po kaming magbibigay ng makabuluhang mga balita, totoong balita. Okay? At gusto ko lang tanungin ang aking kapartner dahil mismo siya ang umabot ng tumanggap ng Anak TV Award. Ano ang pakiramdam, Aga? Interview, Grateful tayo, syempre. At masaya sa kalooban natin dahil may pagkilalang na ganito. Pero naniniwala tayo, hindi ito basta plain recognition lang. May kaakibat ito na responsibilidad, pananagutan. At ang UNTV po ay magpapatuloy at nangangako na magpuproduce ng mga programa na magpupromote ng mabuti sa mga manonood at yung pong paglilingkod sa kapwa, pag-ibig, lalo na sa kapakinabangan ng ating mga anak, ang mga kabataan. Kaya maraming salamat po, Anak TV. Siyempre, higit sa lahat, sa Panginoong Diyos, sa mabuting pagkakataon na ibinibigay ng Diyos sa atin. Na sa pamamagitan ng mga TV programs na ito ay one way ng paglilingkod din natin sa ating mga kapwa-tao at sa Diyos. Pasalamatan na rin natin siyempre ang staff ng UNTVC News. Mula kila Joanne, dahil sa kanila, di ba, napapaganda lalo ang ating balitaan dito sa UNTVC News. Maraming salamat po. At Aga, natutuwa din ako sa iyo dahil marami kang nakasama ng mga artista. Kala ko isa ka na rin doon sa artiste. Pwede ka doon. Lahat naman tayo artist on our own field, di ba? Wow! Oo nga. Pero lahat ng mga programa na ito, alinsunod po ito doon sa direksyon na sinasabi ni Kuya Daniel na gumawa ho tayo ng mga programa sa kapakinabangan ng ating pong mga kapwa-tao. Kaya salamat sa Diyos, kay Kuya Daniel, sa management, at sa lahat ng staff and crew ng UNTV. Maraming salamat po. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating pong sandigan mula sa aklat po ng Kawikaan, Kapitulo 10, versikulo 17, na nagsasabi, nasa daan ng buhay siyang nakikinig ng saway. Ngunit siyang nagpapabaya ng saway ay nagkakamali. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig na ang daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.